Balik tayo sa ating programang Pinoy Legal Minds sa ating paksa, batas tungkol sa titulo ng lupa. At syempre sa mga tanong po ninyo dyan, nandyan po yung text sa ating pong, sa ating pong screen. At syempre sa ating Zoom link, nakapin po sa ating pong social media stream. Kuya Mark, aside sa deed of sale, meron pa po bang ibang dokumento na dapat ipa-register sa Registry of Deeds? Yung Registry of Deeds kasi, MJ, mga registration ng mga dokumento, mga deeds. So ano yung deeds? Deeds are written instrument executed in accordance with the law. Ang purpose dyan is for the conveyance of property from one person to another. So, anong gagawin natin dyan? Dapat i-register yan. May dalawang klase ang dokumento. First document, yung pag-transfer ng ownership. Yung pag-transfer ng ownership ng mga dokumento na pwedeng i-register ng Registry of Deeds, like for example, yung deed of sale, deed of donation, yung extrajudicial settlement of the estate. So, yun ang mga for transfer of ownership. May mga document naman na for the registration of the claims of the property or yung tinatawag na claims of the property. Ano yun? Yung mga real estate mortgage, yung mga lien, yung upa, yung lease, or yung attachment, doon po i-registered yan sa Registry of Deeds. Kung walang transfer, Kuya Mark, ng ownership, paano i-register ang transaction sa lupa doon po sa Registry of Deeds? Like for example, yung mga real estate mortgage, walang transfer ng ownership yan. Real estate mortgage. You just file the documents to the Registry of Deeds. Pag na-file na yan, the Registry of Deeds will write a brief memorandum sa likod po ng titulo. That's why sa likod ng titulo, pag may utang ang lupa na yan, may nakalagay na encumbrance. So yun sa likod yan. So you just file the deed, for example, the real estate mortgage, pag nag-file mo yan, the Registry of Deeds will write a brief memorandum sa likod po ng titulo. Alright, si Jen may tanong, Kuya Mark, paano po ang process ng pag-divide ng lupa na inherited at para ma-issuehan po ng separate titles? Ano po ang additional requirements if iba ang mga kaanak o ang ibang mga anak ay namatay na? Kung namatay na, yung mga anak naman nila, they will acquire it by representation. So pag may anak sila, by representation. Kung wala, for example, 7, yung 2 namatay, tapos walang mga anak, so 5 na lang mag-divide. Pero kung may mga anak, yung mga anak nila, they will have a inheritance right by representation. So anong gagawin nila para ma-divide ang property para matituluhan na? Unang gagawin nila is they should execute an extrajudicial settlement. Yung extrajudicial settlement, i-registered po nila yan sa Registry of Deeds. Then magbayad sila ng mga estate tax, bayad sila ng tinatawag na transfer tax, yung registration fee. Pag nabayaran lahat yan, the BIR will issue a tax clearance and certificate authorizing registration. Pag mayroon na yan, you will go to the Registry of Deeds para ma-registered na and matituluhan ang property ninyo. For example, pwedeng transfer certificate of title, pwedeng original certificate of title. Si Tess Diaz Ricote, attorney, good morning po, watching from Tokyo. Attorney, pwede ko po ba transfer ang bahay at lupa ko sa Pinas sa name ng Japanese na anak ko? Name ko ang bahay ko. Maraming salamat. Ang anak mo, hindi naman Japanese ba yan? So ang tanong dyan, yung anak mo, is it a Filipino citizen? Kasi under the Japanese law, there is no such thing as dual citizen sa Japanese law. Pili ka, you are a Filipino citizen or you are a Japanese citizen. If you are a Japanese citizen, hindi pwede siyang maibigay mong property sa kanya kung Japanese citizen yung anak mo, except through hereditary succession. So pwede siya kasi anak mo naman siya, but kung ibigay mo yung property, na pwede din yan kung Pilipino ang gagamitin niyang citizen. But kung ang gagamitin niyang citizen is a Japanese, hindi mo pwedeng ibigay sa kanya kasi we followed the Constitution. Sabi ng Constitution, bawal ang foreigner maka-own ng real property in the Philippines except indirectly through a corporation, and that corporation must be 60% owned by Filipino. Alright, Kuya Mark, anong ibig sabihin ng encumbrances o annotation of liens ng titulo ng lupa? Encumbrances, yun ang tinatawag na indication sa likod po. Sa likod ng titulo. Sa likod ng titulo na nakalagay doon na itong lupa na to may claims, may naghabol. Tapos, yung lien, it constitutes as a notice sa lahat po na may dealings with the property. Notice yan. So, that's why kung may mga deals kayo ng mga properties, kunin nyo ang latest certified true copy ng titulo. So, hindi kailangan yung original. Kumuha kayo ng latest certified true copy. Then, tingnan nyo ang likod.
Pag may nakalagay doon na mga encumbrances, yun ang notice na itong property na to may utang, itong property na to may kaso, or may pending na litigation sa korte na dapat iwasan. May possibility ba, Kuya Mark, na walang nakalagay doon sa likod ng mga notices na may mga atraso yung property, pero nung nabili mo, meron pala. That's why you need to, bago mo bilhin, you need to get a certified true copy. Latest certified true copy. Kasi makikita naman sa likod yan eh. Makikita sa likod yan yung pag wala, ibig sabihin malinis. Kailangan kumuha ka muna ng latest, pinakabagong certified true copy sa Registry of Deeds bago mo bilhin ang property para makita dyan kung malinis ba yan o may utang ba yan, because the encumbrances or lien of annotations, those are considered notices sa anybody dealing with a property. Alright, nawala ang certificate of title ng aking lupa. Ano ba dapat, Kuya Mark, ang aking gagawin para mapalitan yung nawalang titulo? Kung nawala ang titulo nyo, you need to execute a sworn statement of affidavit or affidavit of loss na nawala. Pagkatapos niyan, dapat mag-file ka ng petition sa court. Ito yung tinatawag na reconstitution of title. Mag-file ka, then the court, after notice and hearing, will issue an order requiring the Registry of Deeds to reissue a certificate of title. Ang ibig sabihin doon, MJ, the Registry of Deeds, hindi sila pwede mag-issue ng certificate of title na nawala kung walang authority galing court. So the court will be the one to issue an order instructing the Registry of Deeds to reissue a certificate of title. Yung bagong in-issue na certificate of title na kapalit sa nawala, may nakalagay doon na memorandum na this certificate of title is a replacement of another title na nawala pursuant to the affidavit of loss executed by the owner. Ngayon, nawala man po, danghag. Minsan nawala, I don't know, baka nasunog yung bahay nila. Pwede. Pwedeng ninakaw. Possible yan. So, gagawa sila ng affidavit of loss. So, yung affidavit of loss, then mag-file sila. Hindi ibig sabihin ng affidavit of loss, pwede na si Registry of Deeds mag-issue ng bagong certificate of title. I-file yun sa court, ang tawag doon may constitution of title. The court dapat, after notice and hearing, will be the one to issue an order instructing the Registry of Deeds to issue a new certificate of title. So, ang Registry of Deeds, hindi basta-basta maka-issue yan kung walang authority galing korte. Pwede rin, Kuya Mark, na yung titulo na bahaan. Marami yan sa atin, sa probinsya. Pwede nabahan, nasunog, na minsan dyan, na ay ito kung saan, kasi luma na yan, mga 30 years na dokumento, 20 years na dokumento, minsan nawala. So, pag-file ka ng reconstitution title. Alright, may caller tayo, si Madam Teresita Rivas ng Ipil, Zamboanga, Zamugay regarding, Kuya Mark, sa tinitirahan niyang abandoned road. Ganon, may ganon ha. Road. Ma'am Teresita, good morning, may buntag ma'am. Live tayo sa Good morning po. SMNI, nasa linya po si Kuya Mark Tolentino. Good morning po, attorney. Yes, may buntag. Anong problema natin? Ngayong buntag po. Ganito po kasi, itong tinitirhan ko po kasi isang abandoned road. Ang iba nito po, nakatitulo na. Tapos itong sa akin ay wala pa. Kasi hindi ko inasikaso na dati kasi daanan-daanan pa to ng mga tao. Pero hindi ito ang barangay road talaga. Tapos ngayon na lang ako talaga ngayon na lang ako mag-apply kasi dead end na, wala na magdaag. So yung lupa na yan, is it owned by anybody or walang owner dyan? Wala po. Kasi itong abandoned road na to, highway ay ito ang national highway dati. Pero hindi man to natuloy. Hindi man natuloy ito. Niluti-luti, pinasurvey ito ng kapitan, tapos niluti-luti, binigay na sa mga tao. Oo. Ganon. So anong tanong mo? Tapos ngayon po, ako man nagpunta ako ng Bureau of Land, tapos sabi ng Bureau of Land, tiningnan tong area, sabi ng ganon, survehin natin ito, kung mayroon maagi dito sa kapitan para tuloy-tuloy natin. Ngayon pagpunta ko sa kapitan, ang kapitan parang sila lahat nung sabi niya, hindi ko pa alam yan, wala akong alam ng ganyan, sabi ng ganon. Ang kapitan namin hindi tapos Okay. Alam ko na yan. Okay, alam ko na yan. Meron siyang konsehal,
hindi pwede yan, ganun. Okay, Parang okay. hindi nila ako Okay na, okay na. talaga. Okay na. Pero, Alam ko na. Pero 29 years na ako hangtod ngayon. Yan. Okay, alam ko na yan. Okay. Kahit 100 years ka nakatira dyan, ang issue dyan, did you occupy the property, the bona fide claim of ownership? Yun ang question na eh. Is it an open, continuous, exclusive, notorious possession and occupation of the property under a claim of bona fide ownership? Hindi. Kahit na 100 years ka nakatira dyan, hindi. So, ibig sabihin, you have no right to apply for titling of the property, lalo na pag original certificate of title. Kasi first, abandoned land, abandoned road. Ibig sabihin, may road, inabandon nga lang. Ang tanong dyan, nakatira ka dyan in an abandoned road, is it considered an open, continuous, exclusive, notorious occupation and possession of the property? Hindi. Kasi pag sabihin kasi natin open, continuous, exclusive, notorious, kailangan nakatira ka doon na walang nag-claim iba. Ikaw lang doon. You claim as an owner of the property. In this case, hindi. Kasi marami sila, daan pa yan. So, you cannot get a clearance from the barangay or even sa government natin kasi that is an abandoned road. Ibig sabihin, that is occupied or used by the government. Kahit na abandoned yan, maybe in the near future, may project na ilagay dyan. So, you cannot apply for titling of the property. Alright, Ma'am Teresita, maraming salamat. Kuya Mark, may mga tanong pa dito. Paano raw kung ang certificate of title na wala ay nasa possession ng Registry of Deeds? Ano po bang dapat gawin para mapilitan nyo na walang titulo? For example, ang Registry of Deeds, opisina ng Registry of Deeds, nasunog. Ayun lang. Nasunog or Yun lang. pag nasunog, so lahat ng titulo doon, nasunog. Impas. Nasunog. Anong gagawin mo? Depende. Dalawang klase yan, MJ. Pwede ka mag-file ng reconstitution of title judicially. Pwede ka rin mag-file ng reconstitution of title administratively. Judicially, normally pag nawala, nasunog, mag-file ka ng petition sa court, then the court will issue an order instructing the Registry of Deeds to issue a new certificate of title. But kung ang nasunog, more than 10% sa possession ni Registry of Deeds and at least 500 titles ang nawala, pwede na administratively. Kasi kung dami namang nawala dyan, kung court lahat, baka mapuno ang kaso ng court. So yung iba dyan, pag nasunog na mga more than 500, pwede nang administratively mag-file na lang ng petition doon sa Registry of Deeds, then the Registry of Deeds will reissue a new certificate of title. Alright, si Eds TV, KSA, may mensahe. Hello po, SMNI host. Thank you po sa inyong tunay na pagbabalita. Lagi po ako nanonood sa inyong mga programa, lalo na kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Approve! Yes, thank you. Thank you sa mga followers natin dyan. And of course, hindi ito naging posible without the help and support sa ating pinakapaboritong pastor, si Pastor Apollo C. Kibuloy. Alright, si Pode. Paano po ba ang pangalan niyan? Podes. Ang hirap naman ito. Paano po mapatituluhan yung binili na portion ng lupa if wala or ayaw ibigay yung kopya ng titulo kay Mark? So in the very first place, bakit ka bumili ng property? Ang tanong dyan, are you considered a buyer in good faith? Who is a buyer in good faith? Ang buyer in good faith, alam mo, walang problema, bumili ka, nagbayad ka, tapos. But kung bumili ka ng property, alam mo may problema, you cannot be considered a buyer in good faith. So ibig sabihin, less ang protection mo sa batas. In this case, bumili ka ng property, paano mo bilhin ang property na yan na hindi ibibigay ang lupa o ang titulo ng property? Ibig sabihin, you are a buyer in bad faith. So don't demand more protection sa batas if you are considered a buyer in bad faith. Ang lesson dyan, Kuya Mark, ay kumpiyansa. Ay kumpiyansa, ibig sabihin doon, bago ka bumili ng property, pakita ang titulo, may deed of sale, ang kausap mo, ang real owner. Kailangan ganon. Imbestigahan mo ang lupa, kung tama ba yung nabili mo, itong portion ba sa likod, sa harap ba, sa gitna ba ang nabili mong property. Ibig sabihin, hindi ka bumili ng ballpen o cellphone. Bumili ka ng lupa. Pag lupa ang bilhin mo, kailangan mo talagang puntahan, imbestigahan, tingnan mo ang titulo, ang kausap mo, make sure na yung kausap mo, siya ba ang owner ng property. Tingnan mo doon, kung ang titulo, Juan de la Cruz, kailangan ang kaharap mo si Juan de la Cruz din. Kunin mo ang ID, pakita mo, tingnan mo yung ID, kung siya ba talaga, ang mukha ng ID, siya ba talaga. Ibig sabihin, mag-imbestiga ka. Kung hindi ka mag-imbestiga, bili ka lang ng bili, ibig sabihin,
you are a buyer in bad faith. Kuya Mark, dagag na Mino Bisaya ba? Ato sigurong igrit. Oy, mga kauban ako, mga bisdak, mga Bisaya sa Mindanao, sa Visayas. Diri Metro Manila, daghan. O dinis Metro Manila. Sa I'm abroad, sure, sa abroad. in Cavite area, in Bulacan area, even in Metro Manila, daming mga Bisaya. I'm a proud Bisaya, si Kuya Mark Tolentino. Bisaya loud and proud. Mayong buntag sa inyong tanan diha mga That's why, minsan, pasensya, gahi ang dila natin. Ha? Siyempre, Bisaya. Bisaya man ta. Si Okay. Lisa Raduban sa Santa Mesa, Maynila. Liza, magandang umaga. Ay, naku. Nako po, na-ghosting tayo. Pinaasa tayo, pinaasa. Pinaasa. May tanong pa dito kayo, Mark. Kasalanan yung pinaasa mo. Mga babae man yan. May mga babae na paasa sa lalaki. May mga lalaki din na paasa sa babae. Vice versa. Vice versa yan. Maybe next time pag-usapan natin yun, yung right ng isang babae sa pagmamahal, right naman ng sa lalaki na may masaktan din dahil sa pag-ibig. Dahil pinaasa. Dahil pinaasa. Patay tayo dyan. May text dito, hello po, attorney. May karapatan po ba ang bagong asawa ng tatay ko po? Sa minana ng tatay ko sa magulang niya, pumanaw na po kasi yung mother ko. Ano rin po ang karapatan naming mga anak? Ano po ang gagawin namin? Pero may mga documents na ibinigay sa amin ng tatay ko. Sabi niya, magpagawa daw kami ng agreement kasi po may nakalagay doon na mga sukat ng lupa na ibibigay ho sa amin. Yung mga, sabi ko nga, pag inheritance ang pinag-usapan natin, those are not considered conjugal property. For example, property na mana sa inyong lolo, mapunta sa tatay ninyo, walang karapatan ang kanyang asawa. In the very first place, hindi naman matatawag na conjugal property yan. Ang kanyang asawa may tinatawag na right sa kanyang conjugal properties only sa mga properties na nabili nila at the time of marriage. So yung mga properties naman na papunta talaga yan sa mga anak, hindi mapunta sa pangalawang asawa. Alright, si Evelyn Villar ng Surigao del Sur na ay pangutana. Evelyn, mayong buntag via Zoom. Buntag, sir. Oh, Sir, itatanong ko lang po kasi yung nanay ko, meron po siyang 2 ektaryang palayan na minana po doon sa kapatid po ng lola niya na walang asawa. Ngayon po yung nakalagay doon sa libro noon na pinabasa po sa akin ng sekretary doon sa ano namin sa munisipyo namin na ang nanay ko po talaga yung nakalagay doon. Tapos nung nilakad ko po sana kasi kukuhanan na nga namin ng sariling ng pakilis. Hindi ko na po makita yung pangalan po ng nanay ko. Tapos iba na hindi po makuha yung Okay. Ako na masalita ha. Ang tanong dyan, may title ba yung property na yan? po. May titulo ba yung property na yan? Wala po, kaya lang yung kasi po ano pa po yun nung nanay ko. Nung nanay ko yung nakalagay po doon sa libro. Ngayon po kuhanan ko Just na answer my question. Para malinaw tayo, sagutin nyo lang po ang tanong ko. Yes or no lang po ha. May titulo ba ang property na yan o wala? Wala po. Pero nakalagay just po say doon yes, sa- no. Yes or no lang, no. Second question, Opo. may tax declaration ba ang property na yan? Meron po. Ang tax declaration, sino ang nakalagay na owner? Ano po kasi hindi ko na po makuha ng doon. Okay. Wala na po. Ito ang gagawin mo ha. Ito ang gagawin mo ha. Ang nakalagay Okay, alam ko na. Ito ang gagawin mo. Pupunta ka sa assessor's office dyan sa Surigao del Sur. Then, kumuha ka ng certified true copy ng tax declaration para makita natin kung sinong owner ng property. Pag assuming na hindi ang nanay mo, kung hindi ang nanay mo ang nakalagay doon, i-check mo bakit ang nakalagay doon si Maria na, hindi na si nanay mo. So, i-check mo bakit siya na ang nakalagay sa property ng lupa na yan. Then, pagkatapos, pag assuming na gusto mo talaga na mapunta sa iyo ang property na yan, i-check mo kung bakit mapunta sa iyo, bakit sa nanay mo talaga. Dahil ba nakalagay sa logbook, ang owner, ang nanay mo na? Ang tanong dyan, sino naka-occupy ng property? Kayo ba ang naka-occupy ng property? Or ang ibang tao ang naka-occupy? So yun ang mga question na dapat nyo i-settle before natin pag-usapan ang lupa na yan.
Ang sa declaration po, yung nakalagay po na ano doon, yung talagang lola ko, yung nagpamana sa kanya, yung lola niya ng nanay ko. Pero yung nakalagay na yung iniwanan niya, yung sa baba po, ano ba yung pangalan nun? Oh, basta Nakalagay po. okay na, maubos tayo sa oras dyan. Simple lang. Pupunta ka sa assessor's office, kunin mo ang latest tax declaration. Tax declaration, nakalagay doon kung sino ang pangalan ng tao na yan. Pag may tax declaration na, doon natin tingnan. Kung example, sa ibang tao, so ibig sabihin, kung gusto malipat mo sa'yo, bayaran mo ang estate tax, bayaran mo ang transfer tax, bago malipat sa'yo, then that's the time na kumuha ka ng certificate authorizing registration and tax clearance bago ka mag-apply ng titulo ng property. Yan, gawin mo yan, ma'am, ha? Para ayos na tayo. Maraming salamat kay Ma'am Evelyn Villar ng Surigao del Sur. Kababayan ko pala yan. Oo. So may plastic pa dito nakalagay. Tawa ko sa tindahan niya eh. Sabihin ko sa ano kaya, Mark, nakakay dia, ma'am. Oo, sa sari-sari store niya. Si Risa Raduban ng Santa Mesa, Maynila. Lisa, magandang umaga. Lisa? Ako po, Lisa Radoban po ng Santa Mesa. Yes, ma'am. Anong problema? Opo. Yes, ma'am. Ano pong problema? Ay, kasi tatanungin ko ka, attorney. Opo, ma'am, nakikinig. Tuloy tayo. Anong Ay, tanong? kasi po, yung kapatid ko kasi, mayroon pong bahay at lupa sa, Kainta. Mhm. Tapos namatay na po sila mag-asawa, wala po sila anak. Tapos kasi lang po yun, nalunan lang po yun nila sa NHA. Paano kaya ko makukuha yung title Okay. nun? Okay, Na for ako example, naman lang ang kapatid na kapatid ng may-ari. ang kapatid, under the law on inheritance, pag namatay ang owner, ang una magmana ang anak. Pag walang anak, Wala po. makinig ka muna. Kung walang anak, mapunta sa ascendants, tatay, nanay. Pag wala mapunta rin po. sa collateral relatives. Sino yung collateral relatives? Mga kapatid. Kung ilan kayong magkapatid, for example, tatlo kayong maghati-hati sa property because you are considered a collateral relatives. So, anong gagawin niyo po? I-check niyo muna kung saan yung title ng property, kung may titulo ba yan. Mayroon po. So, kunin niyo, then, para malipat sa iyo ang property, kailangan kayong mag-execute ng extra judicial settlement kung marami kayong mga kapatid. Kung ikaw lang, maggagawa ka ng self-adjudication affidavit na magpapatunay na ikaw lang ang heirs ng namatay mong kapatid. Pagkatapos Opo. niyan, bayaran mo ang estate tax, bayaran mo ang transfer tax, bayaran mo ang registration fee, bayaran mo lahat yan. Pag nagbayad ka na, kumuha ka sa BIR ng tax clearance and certificate authorizing registration. Then there's a time na you can apply for the registration of the certificate of title. Ganun Alright. lang po. Malinaw. Salamat po, attorney. Okay, salamat from Santa Mesa, Lisa Rabudan. Ayan, syempre. Kuya Mark, ano ba yung ibig sabihin ng real estate mortgage? Utang po ba ito? Yung real estate mortgage, actually, that is in attached contract. Mm. What's the attached contract? Ibig sabihin, may primary contract. Ah. The primary contract is the contract of loan. Utang, that's the primary contract. Ang real estate mortgage, that is an attached contract. Ibig sabihin doon, kung void ang real estate mortgage, it will not make the loan void. Valid pa rin ang loan. Pero kung void ang loan, it will also make the real estate mortgage void. Yun ang ibig sabihin. Ang real estate mortgage, that is a collateral or security for the payment of a loan. Ang ginawa nilang security, yung lupa. For example, hindi ka makapagbayad, yung lupa will be the one to settle for your obligation. Kuya Mark, anong mangyayari kung ang utang na na-secure ng real estate mortgage ay hindi ho nabayaran? Kung hindi nabayaran, ang gagawin ni mortgagee, dalawa, mag-file ng collection of sum of money or pangalawa, foreclosure of the mortgage. Alright, last na tanong natin, Kuya Mark, ano ang legal implications sa forged deed of sale? Mga forged, ha? So, ang general rule ng forged deed of sale conveys no title. Pag forged ang deed of sale, it will not transfer ownership. Forged deed of sale conveys no title as a general rule. But under the torrent system, sabi ng batas, a purchaser in good faith has the right to rely on what appeared in the deed of sale. So, ibig sabihin, pag ang real owner
malipat ang property sa isang forger, then yung forger nalipat ang property sa purchaser in good faith, yung forged document can be a root of a valid title. Can be a root of a valid title if the buyer is a buyer in good faith. Pag buyer in good faith ka kasi, MJ, for example, nakabili ka ng lupa, nag-rely ka sa titulo. So you have the right to rely only sa titulo. Wala kang kailangan na obligasyon na mag-imbestiga pa sa lupa. Pero kung may mga instances na kailangan ka mag-imbestiga, kailangan ka talagang mag-imbestiga. Hindi ka pwede mag-rely lang sa titulo. For example, bumili ka ng lupa, binigyan ka ng titulo, ang titulo malinis. Pero nung pinuntahan mo ang lupa, ang daming bahay nakatayo doon. So, kailangan mo ba na nag-rely lang sa titulo? Hindi. You need to investigate sa mga tao na nakatira sa lupa na yan. Kung hindi ka nag-investigate, nag-rely ka lang sa titulo, you are considered a buyer in bad faith. But if you are a buyer in good faith, walang issue, bumili ka ng lupa, kahit ang lupa na yan, galing pala sa fake document, you are considered a buyer in good faith. It means a forged document can be a root of a valid title. Alright, Kuya Mark, last na lang talaga. Yung mga properties na matatamaan sa road widening gobyerno, dapat ba yung bayaran? Yes, dapat bayaran yan. Ato ng presyo. Hindi siya matatawag na may value, may presyo dyan at the time of the taking. Sabi ng batas, no private property shall be taken for public use except with the payment of just compensation. There is a word just compensation under sa ating saligang batas. So just compensation, hindi tayo bumili ng lupa, hindi ka nagbenta ng lupa na ikaw mag-decide sa presyo kung magkano ang ibabayad sa gobyerno sa'yo. TRO na lang. Hindi pwede magbenta, walang bentahan dito. The government is exercising expropriation. When I say expropriation, the government will be the one to decide based on the value of the property at the time of the taking. Value of the property, hindi based sa decision ng buyer or decision ng owner. Kasi pag ang decision ng owner ang masusunod, sale na yan. Hindi naman sale ang pinag-uusapan dyan. Expropriation power ng ating gobyerno. Pag expropriation power, the government will be the one to decide kung magkano, basta importante, mabayaran dapat sila. Pwede ba tayo mag-part 2 nito? Yes. Next week. Maraming tumatawag, Kuya Mark. Sige, walang problema. Part 2 about the title of the property, and maybe we will discuss also, because it's Women's Day, we will discuss also mga right ng mga kababaihan and right also ng mga lalaki na iniibig ng mga babae. Pwede din yan. And maybe we'll also discuss about charter change kasi very serious topic yan ngayon na pinag-usapan yung saligang batas, paano amendahin or i-revise ang ating saligang batas. Atin pong moral lesson, Kuya Mark, ngayong umaga. Moral lesson, very simple. Not because na may real estate ka, mayaman ka na. Ang akala ng mga tao, pag marami kang lupa, mayaman ka. Hindi. Real estate can be an asset. It can also be a liability. Asset kung nagbibigay ng pera sa'yo. Liability kung kumukuha ng kwarta sa bulsa mo. That's very basic. That's why, kailangan i-maximize mo. You have to make sure na yung real property mo are considered more of an asset than a liability. And second, kailangan patituluhan mo yung mga property mo for your protection. Otherwise, baka bukas, makalawa, hindi na sa'yo yung mga lupa mo. So, kailangan mas maganda, may titulo. Pag may titulo ka, pag may problema ka, may emergency ka, yung lupa mo, pwede mo isangla na may titulo. Kasi kung walang titulo, kung nasangla man yan, mura ang tanggap ng mga bangko kung walang titulo. Pag may titulo, at least maganda ang presyo sa pagtanggap ng lupa mo. Saan po nila kayo mapapakinggan at mapapanood? Aside po sa ating palatuntunan. For more legal advice, please follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/Mark Tolentino Law, youtube.com/Mark Tolentino Law Blog. And for more legal advice, please call me, WeChat, WhatsApp, Viber, Telegram sa 0968-881-1912 or 0917-329-5353. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na pastor, Pastor Polo C. Kibuloy, for making this program possible. At ng lahat ng ito, Pastor, ay dahil po sa inyo. At syempre sa ating mga kababayan, tumutok at sumubaybay sa ating pong palatuntunan on a Saturday morning. Next week ulit, huwag niyo pong kalimutan, ito po ang programang Pinoy Legal Minds.